Malapit sa amin. Teka lang, naiipin ko. Okay guys, Mike. Officers, please go down. Pause sa lobby. Okay, Mayor. Ano lang? Una kong tanong, Mayor. Cellphone mo na po. Ano po tatabalay sa Pero una kong tanong, may utang ang Manila sa allowance ng NPD. Magkano? 26 million. Ilang buwan? Meron Amerikano sa likan. Meron sabi ko nga kay General Guzman. Sampo ng men. Cellphone po, cellphone. Women, uniform personnel. And non-uniform personnel. Cellphone lang po yung cellphone. Wala lang po kayo. Gagawa ko sa lalong madaling ka. Makakaasa sila. Kaya ako gumawa ng batas na yun. Oo nga. Talagang gusto kong gawin yun kahit pa paano makabawas mo nila sa pasusin ng pamilya ng mga polis. Kaya alam mo naman, siyempre, una, delikado ang kanilang trabaho. Yung konting provecho man lang na maibigay ng sila ng mga usap na medyo kahit pa paano may usap. City allowance. Unique kasi ang Manila. I don't know with others, but in Manila we start with it. Ang lahat ng restoration, may allowance. Tulong lang ba? Local government yan. Ngayon, ito yung naging laman ng basic pa rin na we went back to what we have done before na maaaring yung mga kriminal, yung mga tulonges, patuloy pa rin nilang gagawin yung kanilang mga masamang gawain o balakid sa mamamayan ng lungsod ng Maynila at sa mga taong dumadapo sa lungsod ng Maynila. Sabi ko naman kay General Guzman at sa mga mga kasama, kung hindi natin sila nahuli ng actual, we make sure habulin natin sila kahit saan sila. Sabi ko sa kanila, very specific pagubili ng pamahalang lungsod ng Maynila. Halupan ninyo ang Pilipinas kung saan mo sila magtago. Basta ginawa nyo ang krimen sa Maynila, we'll go after you. It's like what the saying goes, you cannot escape the long arm of the law. So I would suggest, don't do it here. Or maybe you can change sila na gumawa ng buhay na parehas. But I think through the leadership of General Guzman and the men and women officers, uniform personnel of the city government will really gonna go after that. And ito po, yung po mga biktima sa road 10, truck driver, biyahero, private vehicles, noong mga nagdaang buwan, nagdaang taon, maaaring hindi kayo nakakuha ng justisya sa takdang panahon. Nagtagubilin po ako lahat ng gumawa ng krimen na hanggang ngayon maaaring pinagtatawanan ninyo sa lungsod ng Maynila. I order the full force of the Manila Police District through the leadership of General Guzman na hanapin yung mga taong tong nakuha na ng video, nakuha na ng. So this is our message to the victims. Maaaring hindi kayo kagad nakatikim ng justisya, pero sa maliit na aming kaparaanan, ilang lungsod ng Maynila at Manila Police District and the City Council through the leadership of Vice Mayor Chief, hahanapin po sila namin ngayon. Mayor, yung curfew, citywide curfew. Yung citywide curfew, bigyan mo nga kami ng ang idea. enforcement unit ay police. Pero ang katulong ng police ay ang Manila Social Welfare Development through Director J. De La Puente. I-implement na po ang curfew sa Manila
I hope, no? I hope. Medyo tulog na lang kayo. Lalaki pa kayo. Yeah? Kaya ano pa po ba yung ibang marching orders mo sa MP, sa pamunuan ng MP, bukod po sa pag-ahabol sa mga kawatan sa hotel? Sa amin na lang yun. Basta may mga bagay na napag-usapan kami among ourselves. But the general is we want peace and order in the city. I made that commitment. Chichi, Atienza, and our party mates in the last campaign, we committed ourselves on very two basic problems ng taong bayan. Lilinisin ko ang Manila, alisin ko ang kalikutan ng Manila. At bibigyan natin ng kapanatagan ng pamumuhay ang mamamayan sa Manila. So these are the two basic things that so far, awa naman ng Diyos. With regard to the first one, which is yung basura, gusto ko lang kayong i-update kanina. Masasabi po natin, mga nasa 60% na raw po ang nakolektang basura na nasa kalsada. But we all know, bukas ng umaga, may bagong set ng basura. Rest assured to the people of Manila, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, mga batang Manila. Hopefully, before the end of the week, matapos na yung garbage crisis natin at mag-normalize na. That's our first goal, mag-normalize ang koleksyon ng basura sa Manila. 60%. Yung nakita ninyo, o yung nakita ninyong basura. Whatever you saw, whatever is reported by the media, at least as of kanina, ang report na sa amin ng DPS at kasama ang MMDA na tumulong sa Maynila ay nasa 60% na nung load sa kalsada. Kasi kailangan natin distinguish, ano? Hindi ibig sabihin na wala na yung sa kalsada, wala na yung basura sa loob ng bahay. Natutuwa lang ako sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila, yung una kong panawagan, hayaan yung kalawitin ko muna lahat ng basura sa kalsada, inatulpo. Tapos kung kaya pa na stay yung basura nila sa loob ng bahay, ang tabayanan yung truck. So some did and heeded the call of the city. But again, tomorrow, we're gonna face another about 2,500 metric tons. And with regard to the past existing one, nasa 60% na ang problema na rin. We will continue. Hindi pa nakakapagpahinga yung ating mga taga-DPS at engineering. We will not stop. And thanks to Lionel, first day, and thanks to everyone who participated and helped keep the city clean and healthy. Hopefully, ma-achieve natin yan in the coming days. Naman sa sunog, sir, anong gagawin ng Manila ngayon? Unang-unang sunog ko sa... Oo nga, na, madaling araw. Tayo, but, you know, siyempre, aberya yan. We went there kaninang umaga. About 7 a.m. nandun ako. Pero, nagtagubili na ako. We do our best, as soon as possible, to give financial assistance. Pero chumitsa na sila kanina. Through the leadership of Director J.D. La Fuente ng MDSW, doon napakain na. Makakain din sa mga ating panoras. At hinakot na rin pa rin basura. Napansin mo? Yung mga nasunod. Malapit ka sa amin. Oo, hinakot na. Kasi nandun ako, dumating si Director Kenneth Amorado. Sabi ko yung mga debris, mga nasunod. Nakakot na. Marami agad ng media. Ayun, asabi ko. As we speak. Because it's an existing law. It's an existing ordinance. Isa sa ngayon, bibigyan na natin ng panahon, puso, yung ordinansa. Dahil para naman, alam mo kasi, ang hindi nangyayari nila. Yung tao nagtrabaho 8 oras, pagod, bumiyahe na traffic 10 oras na. Matutulog na lang siya ng gabi, nag-disturbo pa siya ng mga tampo yung may.
is unfair sa mga mamamayan ng Luzon. Mayor, may mga mahalagang anunsyo yung Manila LGU magmumula sa inyo. Paano po yung Facebook page? Ng official Facebook page? Yung MPIO, no? Mukhang nabalitaan mo na rin, ano? Pero, petty things lang naman yun. Magagamit ko pa naman yung aking page. Kaya tabayanan nila, pag may announcement, wag muna tayong aasa masyado sa ibang page. Doon na muna kunin nyo sa akin. Ano po yung security plans po for crime-prone areas such as University Belt sa Espanya po? Ano po yung security plans? Of course, in line with the directive of the Chief of Police, General Torre, the same thing that the City of Manila will do through the leadership of General Guzman, that there will be police visibility, especially sa University Belt, in the likes of Espanya area and in the likes of Top Avenue. Ayan yung dalawang belt natin. And they've been doing that. Nag-ikot na kami ni General Guzman eh. Tapos, on top of that, there is an effort in our own little way na magkaroon ng checkpoint. Hanggat maaari, hanggat kaya, tira na ng tira. Kung merong pulis sa umaga, hanggat maaari, may pulis na makikita rin sa gabi. That's the direction. In addition lang po sa question nila, kasi di ba may direksiba sa mga PCP na makakila, di ba? Sa kalsada lang. Sectoral na ngayon. Ano po yun? Wala po ba tayong plano na sumulat sa kanya na naibalik kahit na dalawang magkababila? O hindi, ang gawin natin, ang tingin ko, kung may bagong programa, may bagong polisiya, sumunod muna tayo. Then we report if it is effective or not. Then we suggest if it is not. Now, if it is effective, then we escalate. But for the meantime, so not to confuse and mix yung actions ng pamahalaan or kung yun ang direktiba sa ating mga kapulisyan, we will follow the same. Tingnan natin, baka mas alam nila. Una-una, sila naman ang talagang espesyalista dyan. Kaya lamang, modesty aside, I grew up in Manila eh. Alam ko kung nasaan ang mga Tolongis. Kaya ako naman, yung aking experience, sinishare ko naman sa mga lesbo natin. So yung tweet, konting-konti lang. But as general principle, we follow the national policy. Para hindi na makonfuse sa mga lesbo kung sino susunod nila. Tayo'y nakikisama, tutugon, makikisa. We will insist our action with regard to the peace and order situation. And the uniqueness of it in the city of Manila, meron lang tayong ibang mga extra steps na gagawin para mapanatili, mapanatag ang pamumuhay at mga tumarako sa nasyonal. Mayor, yung sa Facebook page po. Meron na silang nakalawit noong isang araw eh. Tapos ngayon, ang niregalo sa akin ng NPD, based na sa sinasabi ko, pagka ginawa niyo krimen dito kayo nagtago. Number 1, regional most wanted, nakakalawit ng Manila Police District. Number 1, regional, nakakalawit ng Manila Police District. Yan yun. Umpisa na. Kaya, andyan kanina. Basta masaya ako para sa kanila. Masaya ako para sa tao sa lungsod ng Maynila. Masaya ako para sa tao na dadako sa Maynila. If these things will continue. Yun lang may akin dyan. Yan ang take ko dyan. Tao muna, mamamayan muna ang umaga. Pwede kay Gio. Okay. Sure, kahit dalawa pa. Ay, hindi. Patutupad natin yung mga nasa steps. Baka magkalisthenik sa mga basta, it's, you know, the concept of implementing is there. Hindi punitive ang in as much as I can. It's more on bilang magulang, gusto mo lang magkaroon ng extra magulang yung mga bata, pag malasakitan sila para sa kaligtasan nila, para
mas that is the city government. Yun ang mas gusto kong approach. Pero yung mga mahuhuli para gustong sumikat, bahala ng batasin. We will do what we need to do. Pero it's more on pagiging ama sa mga minoritya. Magiging concept. Sir, sorry, last night you were being affected. Napingin. Sorry, last night. Affected ka rin talaga. Kasi nagsimula, I think that you will be will start when the moment I said it in my inauguration. That is the Ayaw. Thank you. Thank you.